Civil Service Exam, word problem number 60. Train A is traveling at 40 miles per hour and train B is traveling on a parallel track in the same direction at 60 miles per hour. Currently, train A is 15 miles ahead of train B. How many minutes will it take train B to catch up with train A? So choices, 45, 60, 75, 80, and 90 minutes. Okay, so ang question po na ito ay nanggaling po ito sa aming GC para sa March 2024 na Civil Service Exam. So tapos meron akong bagong GC para sa August, sa mga magte-take ng August. So invite ko po kayo na sumali sa aming GC. Pero ito po ang GC ko po ay para sa mga mag-a-avail ng review ko or tutorial ko para sa numerical and logical reasoning. Numerical and logical reasoning only po ito para sa August 2024. So ang rate po ay only 50 pesos. 50 pesos for the first 500. Okay? First 500 lang po ito and then regular rate after mapuno ang first 500 ay 100 pesos na po. Okay, so ang schedule po natin every Monday of June and July. So kailangan po natin ng medyo mahabang pagre-review para mapataas natin yung math. Total of 9 sessions po yan, 6 p.m. to 8 p.m. So start tayo sa basic. Yan, tuturo natin simula sa basic operations hanggang sa complicated math problems. So every sessions are recorded. May Google Forms po tayo na practice test. Meron tayong GC and exclusive na FB group. Okay, so reserve na po kayo ng slot. Marami na pong mga nag-avail dito. So hanggang first 500 po tayo, 50 pesos lang. Pag dinivide nyo sa 9 sessions, yung 50 pesos nyo ay napaka-barya lang po yan. Okay, so sagutan na natin ang ating problem. Number 16. So ito ay motion problem. Sagutan natin ito ng shortcut tapos ipapakita ko rin yung kumpletong explanation. So train A is traveling 40 miles per hour. Train B naman, parallel track, ayan, same direction at 60 miles. Ang keyword dito ay yung same direction. Okay? So sabi ay same direction. Train A 40 miles and then 60 miles si train B tapos same direction. So train A is 15 miles ahead of train B. So ayan, so ito lang ang pinaka-keyword natin dyan, same direction. Para makuha natin yung equation. So tandaan kapag same direction, ang operation natin ay subtraction. Okay, so hindi natin alam yung minutes. Yun yung tinatanong. How many minutes? So gagawin natin yung 40, yung 60 muna, unahin natin yung mas malaking number. 60 miles, tapos 40 miles. I-multiply lang natin yan sa x. So ang equation natin ay magiging 60x minus 40x. Okay? Equal siya sa 15. So yan lang ang ating equation. Or pwede rin, diretso subtract na natin. So pwede rin diretso subtract yung dalawang natin. So we have 60 minus 40. So tapos tsaka natin i-multiply sa x. X ito yung time. Okay? So pwede rin. Ang gawin nating variable ay t para sa time. So yan ang equation lang natin. Napakasimple. 60 minus 40, we have 20t equals 15. Tapos divide both sides by 20. Therefore, t is equal to 15 over 20. Ito ay hours. So convert lang natin sa minutes. So alam naman natin ang conversion. 1 hour is equal to 60 minutes. So i-lowest term na rin natin ito. Or pwede rin namang hindi na dahil maka-cancel out na rin agad yan. So kung pwedeng i-lowest term, pwedeng hindi. 15 over 20 hours yan. So i-multiply natin sa conversion natin. Hours sa ilalim, 60 sa taas. So 60 minutes sa ilalim ay 1 hour. Cancel hour. So therefore, ang magiging time na natin, so kaya hindi ko na ni-lowest term, mas madaling makancel ito. 60 divided by 20. So maka-cancel na agad ito, magiging na lang siyang 3. Tapos i-multiply natin 3 times 15 or 15 times 3, that is equal to 45 minutes. The correct answer is letter A, 45 minutes. Okay, so ganun lang kasimple. Kapag ano yung keyword natin, same direction. Kapag nakita niyo yung same, ibig sabihin nun, subtraction na agad yan. Kapag naman opposite direction, magiging plus. So yun yung shortcut natin para sa ganitong type ng problem. So ito naman yung long method. Long method, isulat lang natin si train A, si train B. Tapos ang formula ng distance ay equal sa rate times time. So ilagay natin dito sa taas. So gawa tayo ng table. Ito yung kompletong explanation niyan.
So gawa tayo ng table dito. Lagay natin yung rate, tapos yung time, tapos yung dito sa last column ay yung distance. So gamit itong formula, distance equals rate times time, ilagay natin yung rate nila. So ang rate daw ni A ay 40 miles, ang rate ni B ay 60 miles, tapos yung time nila, yun yung hinahanap natin, hindi natin alam. So lagyan lang natin ito ng X, tsaka itong isa ay X din. Kasi sabay sila. Sabay, no? Train A traveling 40 miles per hour. Train B is traveling on parallel track in the same direction at 60 miles per hour. Currently, ayun. So currently, train A is 15 miles ahead. So 15 miles ahead. So gamit itong formula, D equals rate times time, i-multiply lang natin ito. So ang distance nila, currently yung distance nila, ayan. So rate times time, so we have 40x. Tapos yung train B naman ay 60x para makuha yung distance. Hindi natin alam yung distance nila kasi hindi natin alam yung time, x lang ang nilagay natin. So dahil nga same direction, ang mabubuo nating equation, ipag-subtract lang natin. So 60x, unahin syempre yung mas malaking value, 60 kaysa sa 40. 60x minus 40x equals yung ahead niya na 15 miles equals 15. So same answer na yan dito. So 60x minus 40x, we have 20x equals 15 and then divide both sides by 20. Ayun, same answer na kagaya nitong solution kanina na shortcut, hindi na tayo gumamit ng table dito sa unang solution natin. So 15 over 20 hour, so same na rin dito yan. Multiply natin sa 60 para ma-convert sa minutes. So therefore, 45 minutes pa rin na makuha natin sagot. Okay, so that's it. Thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa problem na ito. At kung meron kayong math question, ay i-comment nyo lang dito sa aking channel na GTR Math Tutorial or i-PM nyo ako sa aking Facebook, sa Messenger, RJ Enseñado. Kagaya nung maraming mga nagpapadala ng math question sa akin, PM nyo lang po ako. Okay? So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.